Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ako, lahat po tayo pinagpala na ating Diyos na buhay. Amen? Kaya, lahat po na pinagpala, sumigaw na malakas na amen. Amen! Yan! At talaga, buhay na buhay ang iglesia. Amen? Yes, thank you Lord. At bago po tayo magsimula, tayo po ay magsitayo. Puntahan po natin yung ating mga katabi. Batiin po natin sila ng masayang pagbati na may ngiti sa ating labi. Amen? Ipadama po natin yung ating pagmamahal sa kanila. At minsan tayo po yung nagkukulang. Kaya hindi ko malaman bakit medyo kumukunti tayo. No? Minsan baka nagkukulang po tayo ng pagtingin o pagmamahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Yan po ay napakahalaga sa buhay po natin na tayo po ay nagmamahalan. Amen? Amen. Kung walang pag-ibig sa iglesia, lagot tayo dyan. Amen. Tayo. Bago po ako dumako o tuluyang dumako sa ating pag-aaralan. Muna po ba kami? Ha? Ay, sige nga. Sige po. Buti, napansin. Yung iba naman, tuwan-tuwan, nakatayo. Sige po. Bago po tayo dumako o tuluyang dumako sa ating pag-aaralan, sa hapon ito, nais ko muna magpasalamat. Sani kasi ako doon sa Bacoor hapon Sorry. Nakakapangalawang pagkakamali na ako. Inaamin ko po, no? Pero hindi pa naman ako tumatanda. Medyo-medyo lang. Amen? Yan. Bago po tayo dumako, at nais ko muna magpasalamat. No? Magpasalamat sa ginawang pagkakaisa. Yung pakikiisa ng mga ginawa po naming pagmimisyon. No po? Maraming po salamat sa mga nakiisa, sa mga nanalangin, sa mga nagbigay ng pinansyal, no? Maraming po salamat sa inyong lahat. Amen? Maraming po salamat at sa ulitin, gawin niyo po uli yan. Tara. Sama na kayo. Yung gustong sumama, ngayon pa lamang, no? Mag-ipon na kayo na inyong pamasahe. Amen po ba? At napakasarap po ang nagbimisyon. Amen? Bakit sabi sa inyo, hindi lamang po isang beses ako, buhay ko na rin po ang magmimisyon. Kaya nung sinabi sa akin, Sister Richie, Pastor, sasama ka sa magmisyon, hindi na ako nag-isang salita. Amen. Kasi yun po, buhay ko po yun. Kaya napakasarap po, napakasarap. At maraming salamat nga po doon sa mga nakiisa. At naniniwala po ako na hindi po maulan na kabuluhan ang inyong pakipag-isa sa aking ginawang pagmimisyon sapagkat naniniwala po ako na mararanasan nyo yung nakasulat sa Philippians 4:19. Kung babasahin niyo po ang Philippians 4:19, simula sa verse 10 hanggang sa 19, doon yung mapakita kung kanino nauukol yung Philippians 4:19. Kasi po yung Philippians 4:19, yun po ay para sa mga tumutulong sa mga nagmimisyon. Amen? At ang panalangin at ang pagtulong sa pinansyal, yan po ay kabilang na sa pagmimisyon. Kapag ginagawa nyo yan, kasama namin kayo sa pagmimisyon. Amen? Kaya patuloy po natin gawin yan. Amen? At sa aming po pagmimisyon, talaga nakita po namin, no? Yung kasiyahan ng aming po mga dinatnan doon. Masaya sila dahil marami silang nakakait, may mga kaya hindi pa. Amen? At ang isa pa, higit sila, naipadama namin yung aming pagmamahal sa iglesia ng CSF doon sa Coronadal. At hindi lamang sa CSF Coronadal, kundi maging sa Tibuli Tribes at doon sa isang, ano ba yung kanya yun? Blaan Tribes. Yan po, 3 lugar po pinuntahan namin, 2 tribo. Pero ang talagang purpose po natin doon ay ang iglesia ng CSF. No? Para sa kanilang ikabubuti at namarasan nila ang kagandahan loob natin sa kanila. Amen? Lalo na ang ating Diyos na buhay. At maraming salamat din sa pinagkaloob na katagumpayan na ating Diyos na buhay sa aming kinuwang pagmimisyon. Ay po, salamat. Amen? Kaya, ito ay hamon sa bawat isa natin. Sa totoo lang, napakasarap magmisyon dahil sinusunod po natin ang The Great Commission ng ating Diyos. Amen? Yan. Po. Kahit hindi po kayo sumama, pero mas mahalaga sumasama kayo para maranasan nyo. Pero kung kayo nanalangin at nagbibigay sa pinansyal, kabilang na rin po kayo sa nagmimisyon. Amen? Yan po ang pinakamaganda dyan. Amen? Ngayon po, tayo po idagdako na sa ating pag-aaralan. Ang ating pag-aaralan po ay, ito po ay may kinalaman doon po sa mga tinuro ko nung mga nakaraang linggo. Noon ako po tumatayo dito. Ito po ay tungkol sa
pag-ibig. Sa dalawang pinakamahalagang utos sa kautusan na nakikita po natin sa Bible. Ang unang utos, ang sabi po doon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lalo po natin, ang Diyos kung magmahal sa atin, gaya na inawit natin, walang hanggang pag-ibig. Amen? Ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nanatili magpakailanman. Kaya dapat po nating ibigin ang ating Diyos na buhay ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. Ngayon, ang pangalawa na itinuro ko po ay tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Ano po? Ang sabi po sa Biblia, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, ang tinutukoy po dito ng sarili, ang tinutukoy po dito ng kapwa, ito po yung mga nilikha ng Diyos na kawas niya na tulad po natin. Sila ang ating kapwa na nangailangan ng ating pag-ibig. Amen? Ngayon, sa ating po pag-aaralan sa umagang ito po ay aking pinamgatang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang nais po ng Diyos, ibigin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Inuutos po sa atin yan, hindi lamang ng ating Diyos, hindi lamang ng ating Panginoon Kristo, kundi maging ang mga alagad po ni Kristo. Yan po. Ngayon, bagamat nais po ng ating Diyos na ibigin natin ang lahat ng tao tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Subalit, nais din po na ating Diyos na pagtuunan po natin ng higit ng pagmamahal ang ating mga kapatid sa pananampalataya. No? Yan po. Ngayon, sabi ko nga, ang pamagat po ng ating pagkakasabi ito ay pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ito po ay hango sa bagong utos ng ating Panginoong Jesucristo na matatagpuan po natin sa John chapter 13, verse 34. Na po, pag-aaralan po natin, ito po ay hango sa bagong utos ng ating Panginoon Jesucristo para po sa lahat ng ating mga mananampalataya. Tingnan po natin, John chapter 13, verse 34, ang sabi diyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Sa binasa ko po ito sa ASB, salita, ASB. Doon po binasa ito, kinuha. Ang sabi diyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Napakaganda po ng ating pong binasa. Yun, ang utos na ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon Kristo. Dahil ang nais niya, lahat po ng mga manampalatayang Kristiyano ay nagmamahalan. Amen? At nais natin Panginoon Kristo, lahat po tayo ay nagkakaisa na nagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. No? Ngayon, ang teksto po ay makikita po natin sa Romans chapter 13, verse 8. Romans chapter 13, verse 8. Bago po natin basahin po natin teksto, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Sige po, tayo mo ko. At damahin po natin ang presensya ng ating Diyos sa ating po kalagitnaan. O dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit, sa pangalan po ng pumbuktong na anak na si Jesus, Lord, ako po, ilubos na po nagpapasalamat. Unang-una sa lahat, Lord God, sapagkat kami po noon ay po binigyan ng magandang pagkakataon na aming po masilayan ang kagandahan ng bagong umaga at masilayan po namin ang kagandahan ng iyong po mga nilika. At maraming salamat din po, God, sa pagkakataon ito na kami na inyong po mga anak ay muli magkadaong palad sa lugar na ito upang kayo ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. At naniwala din po kami, Lugad, at sa pagitan ng aming panambahasyo at sa pagitan ng pagpuri at lalo po higit sa lahat, sa pagitan ng aming aking pagpapahayag na yung pumbalang salita, tunay nga po Pinoon ang bawat salitang mahayag sa umagang ito po ay magiging bigay hamon sa buhay ng bawat isa sa amin. Lugad, bilang itong abalingkod na ito tumatayo, hallelujah, sa inyong harapan at sa kalagitnaan, Lugad, hallelujah, ng kongregasyon ito, pahunahan niyo po ako at kayo po maligay sa bibig ng mga katagan. Dapat ko po sabihin upang lahat ng aking sasabihin ay paawang na ayon po sa katuruan
ng inyong pong banal na salita. God, inahin ko na pong ganap ang katagumpayan sa amin pong gagawin sa umagang ito sapagkat alam po namin kayo ang aming audience of one at kayo ang siyang sa amin ng katagumpayan kaya't inahin ko na pong ganap na sa amin pong pagtatapos, dala-dala po namin ang pagpapala na nagmula sa inyong pong banal na salita. Maraming po salamat. Ito po ang dalangin. Ang dapat magsabi ng Amen. Sige po, buksan po natin. Romans chapter 13 verse 8. Ganito po pagkasabi. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ngayon, ang prinsipyong ito po ay nagmula pa sa lumang tipan at nagsasaayos ng ugnayan natin sa kapwa. Sa kapanahunan po natin, ito pa rin ang binibigyan diin. Kaya lamang, ito ang madalas nating nakakalimutan. Bakit po? Dahil sa masyado tayong abala sa mga bagay na ating ginagawa sa ating pansarili lamang. Dapat bahagi ng ating tungkulin na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Yan po. Dapat po, binibigyan po natin ng panahon yan. No? Ngayon, may layunin po ang Diyos sa buhay po natin. Na po? May layunin po ang Diyos sa buhay po natin mga mananampalataya. Ang layunin po ng Diyos sa buhay po natin ay maging kasambahay niya. No po? Kasi pag narinig po tayong kasambahay, akala natin katulong. No? Katulong. Di po. So ito ang layunin po ng Diyos sa buhay po natin na tayo po ay maging kasambahay niya. Galatians chapter 6 verse 9-10. Binasa ko po ito, kinuha po ito sa AB, ang Biblia. Kung sa English po, King James Version. Ang sabi po ito, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo mangangahimagod. Verse 10. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Malinaw po sa mga talatang aking pong binasa na ang layunin ng Diyos sa buhay po ng mga mananampalataya ay maging kasambahay niya. Amen po ba? Yun po ang nais po ng ating Diyos. Bakit po? Sapagkat bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, tayo po ay tinilaganan ng Diyos upang maging anak niya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ngayon, gaya po na sinasabi sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Apo, Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, ang sabi dito, at sa ating pakipag-isang ito, hiniran nga niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinaga upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Yun, malinaw po na ang layunin at kalooban ng Diyos sa buhay po natin na tayo po ay maging anak ng Diyos at naging kasambahay niya. Ngayon, ang tanong, lahat po ba tayong narito ay anak na ng Diyos? Lahat po ba? Taas po mga kamay ng mga anak ng Diyos, baka hindi pa meron pa rito. Ano po? Dapat na laman po natin, no? Taas po ang mga kamay ng mga anak ng Diyos. Yan, lahat po tayo, no? Ngayon, paano po ba tayo naging anak ng Diyos? Ito po isang magandang katanungan. Baka nagtataas lamang tayo, hindi po natin alam kung paano nagiging anak ng Diyos. Yun. Tandaan po natin, no? Tayo po ay naging anak ng Diyos nang dahil sa ating ginawang pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Amen? Gaya po na sinasabi sa John chapter 1, verse 12. No? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya mahalagang malaman po natin na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Subalit, hindi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Ang binigyan lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos ay yung mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesu Kristo. Pero ako'y naniniwala, lahat po tayo rito ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Yan, lumalakas. Ibig sabihin, talagang
hinahayag na ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Ito po ngayon. Kung lahat po tayong mga narito ay mga anak na ng Diyos, sa mga kapatid, tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ngayon, kung lahat po tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, dapat lahat po tayo manampalataya ng Kristiyano ay nagmamahalan sa isa't isa. Na po, kung sinasabi po natin na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, dapat nakikita sa atin ang pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Ngayon, balikan po natin kung ano sinabi natin pa sa kanyang mga alagad sa 1 John chapter 13, verse 34. Balikan lang po natin, yung binasa kanina. Ito po, ang sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ito po ay utos na ating Panginoong Jesucristo. Na po, ang sabi dito, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ngayon, ano po ang bagong utos na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo? Ang bagong utos na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yan po. Ngayon, bakit po tayo inuutusan ng ating Panginoon Jesus na magmahalan tulad ng pagmamahal niya sa atin? Ano po? Ano kaya ang dahilan? Ano po? Ngayon, bakit kailangan po natin magmahalan tulad ng pagmamahal sa atin, ating Panginoon Jesucristo? Sa John chapter 13, verse 35, dito natin makita kung ano po ang dahilan. So, John chapter 13, verse 35, basahin ko muna yung 34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano pong dahilan? Verse 35. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y nagmamahalan. Amen? Dito po mapapatunayan ng mga tao na tayo po ay tunay na mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo kung tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Amen po ba? Dapat unawain po natin ang mensaheng ito sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng katatagan, ng paglago ng ating iglesia. Amen. So, ngayon, sa buhay po natin, mga manampalatayang Kristiyano, dapat po ang pag-ibig, ang pinaka-pangunahing mithiin o layunin ng ating pong buhay. Na po, ang pag-ibig. Na po, ang pangunahing mithiin o layunin ng ating buhay. Dahil po, may dalawang dahilan kung bakit kailangan, kung bakit dapat nating dapat maging pangunahing layunin ng ating buhay ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Ang unang dahilan, dahil po magiging walang kabuluhan ang ating buhay kung ang lahat ng ating ginagawa ay walang kalakip na pag-ibig. Yun po unang dahilan, ulitin po, ang layunin kung bakit magiging walang kabuluhan ang ating buhay kung ang lahat ng ating ginagawa ay walang kalakip na pag-ibig. No. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 and 3. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 1 verse hanggang 3. Ang sabi po rito, makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw o pongpiyang na tumataginting. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos o umanawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ilalay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Malinaw po sa salita ng Diyos na ating nabasa na magkakaroon lamang ng kabuluhan ang ating buhay kung ang lahat ng ating ginagawa ay may kalakip na pag-ibig. Amen? Ganun po magkakaroon ng kabuluhan ang ating buhay
Kung ang lahat ng ating ginagawa ay may kalakip na pag-ibig. Kaya kailangan po, ipakita po natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, no, ang ating pag-ibig na may kalakip na gawa. Amen? Kailangan may kalakip na gawa po yung pag-ibig po natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Na po, ang isang magandang halimbawa po rito, na may kalakip na gawa, no, yung pag-ibig na may kalakip na gawa, yung ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo ng kanyang ialay ang kanyang buhay para po sa atin. 1 John chapter 3 verse 16. No? 1 John chapter 3 verse 16. Sabi po dito, dito natin makikita ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil saan? Dahil po sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Diba? Lahat po tayo magkakapatid. Amen? Anong sabi diyan? Dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Yun. Sa pamagitan po ng sariling halimbawa na ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya sa atin ang tunay na pag-ibig. Kailangan nating sundin ang kanyang magandang halimbawa. Kung nagawang ialay na ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili para sa atin, gawin po nating ialay ang ating sarili sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Amen po ba? Yan po dapat po natin gawin. Yan. Tingnan po natin ang 1 John chapter 3, verse 17 hanggang 18. 1 John chapter 3, verse 17 hanggang 18. Yan. Kapag nakita ng sino mang sa buhay, ano? Kung nakita ng sino man may kaya sa buhay, ulitin ko po, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano masasabing iniibig ko ang Diyos? Verse 18, mga kapatid, nasabi po rito, mga kapatid, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ngayon, ulitin ko po ang verse 18. Ang sabi ito, mga kapatid, huwag tayo umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Amen? Kaya napakalaga po ang pag-ibig na may kalakip na gawa. Yun. Mahalagang malaman po natin, ang tunay na pag-ibig yan po ay nagmumula sa puso, mula sa kaibuturan. At ang tunay na pag-ibig yan ay nahayag sa mga gawa. Tandaan po natin, ang pag-ibig walang kalakip na gawa, walang kabuluhan. Amen? Wala pong kabuluhan ang pag-ibig na walang kalakip na gawa. Kaya may kasabihan, ewan ko lamang kung alam niyo ito, ang sabang ito, ang sabi sa kasabihan, maaari kang magbigay na walang kalakip na pag-ibig, pero hindi ka maaaring umibig na wala kang ibinibigay. Totoo po ba yun? Isang mga ganda halimbawa dyan, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Hinibig niya tayo, pero meron siyang ibinigay. Amen? Ngayon, magbibigay po ako ng isang halimbawa. Hindi na kukuha pa sa iba. Sa amin dalawa na lang ang misis ko. Sa akin minamahal na si baby. Yan. Yan po. Baby. Yan po. Yun. Sa buhay po namin ni baby, nung nililigawan ko pa siya, nililigawan ko pa, pero edad niyan, 14. Ako'y 17. Kakagraduate ko lang ng high school. Kakagraduate lang. Nung nililigawan ko yan, ay 14. Ako'y 17. Ngayon, ito po. Ang unang ibinigay ko sa kanya bilang pagpapahayag ng aking pag-ibig sa kanya ay ang aking pusong nagmamahal sa kanya. Amen? Totoo po yan. Kaya napakadali kong nasungkit ang kanyang oo. Napakadali kong nasungkit ang katagang oo. Yan, diyan po nagsimula yung aming pag-iibigan sa isa't isa. Ngayon, ito po, ang sumunod. Ngayon, ang sumunod ko binigay sa kanya, ito po ay isang kwintas. Stainless. Stainless na kasi wala naman akong pera noon. Ano bibili ko ng gold? Stainless na ang kaya po nating bilhin. Ngayon, yung pong kwintas, yun po ay may pendant. Ang nakasulat o nakatatak sa likod po ng pendant ay
MH, I love you. MH, I love you. Ano po ibig sabihin nun? Melinda Hernandez, I love you. Yan po ang tunay na pangalan ni baby, hindi nyo lang alam. Melinda Hernandez po yan. Yan po ang tunay niyang pangalan. Ito. Ayun. Ito po. Sinunod kong ibigay sa kanya, ito po, bilang pagpapakita ng pag-ibig ko sa kanya, binigyan ko po siya ng 2 anak na lalaki. Amen, di ba? Hindi, 2 lang. Yun lang kaya ko eh. 2 lang. No? 2 lalaki. Ngayon, ang sumunod na noong pagbibigay ko sa kanya, nung ako po ay nasa abroad na. No? Dahil sa loob po ng maraming taong ko sa abroad, naibigay ko sa kanya ang minta, sing-sing, kung ano-anong burloloy. No? Kaya pag nagsuot po yan ng ginto, akala mo may hepa. Yun po. Yun po. Tandaan po natin. Ang pagbibigay po ay pagpapahayag ng pag-ibig. Amen? Yan po. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na makita po natin sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. So, yung ASB ang salita ng buhay. Ngayon, ito po, tumulad kayo sa Diyos. Ang sabi po rito, tumulad kayo sa Diyos sa lahat ng inyong ginagawa bilang kanyang mga anak na minamahal. Ngayon, sumigaw po ng malakas na amen ang lahat ng mga anak na minamahal ng Diyos. Oh, lahat po tayo ay anak na minamahal ng Diyos. Amen? Mahal po tayo ng Diyos dahil tayo po ay kanyang mga anak. Yan, kaya malinaw po rito sa sinasabi sa aking binasa, sabi ito, ibigin niyo iba, ito pa, sabi, ulitin ko na, no? Sa lahat ng inyong ginagawa, bilang kanyang mga anak na minamahal. Kaya lahat po tayo ay mga anak ng Diyos na kanyang minamahal. Amen? Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Verse 2, sabi nito, ibigin niyo ang iba na tulad sa pagkaibig sa inyo ni Kristo, ibigin niya ang kanyang sarili para sa atin bilang masyamyong handog na hain sa Diyos. Ngayon, ang pinakadakilang katibayan po ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay nung iali niya ang kanyang sarili para sa atin. Amen? Kung gayon, no? Kung nagawa ng ating Panginoon na ialay ang kanyang sarili para sa atin, magagawa din po natin ialay ang ating sarili para sa ating mga kapatiran sa pananampalataya. Amen? Magagawa po ba natin yon? Naialay po natin. Na po? Kaya kung talaga po sasama kayo sa pagmimisyon, sa paghayo, no? Talagang may papadama nyo yung pagmamahal natin sa kanila at maaari pang ialay natin ang ating sarili para sa kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ba? Yan, kung nagawa ng ating Panginoon Kristo na ialay ang kanyang sarili para sa atin, magagawa din po natin ialay ang ating sarili para sa ating mga kapatid sa pananampalataya nang dahil mahal natin sila. Amen? Yan po. Ngayon, ang pangalawang dahilan, kung bakit ang pag-ibig po ang dapat na maging mithiin o layunin ng ating buhay dahil ang pag-ibig po ay mananatili magpakailanman. Ano po? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ang sabi po rito, ang salita, ito po, may 3 bagay na mamamalagi magpakailanman. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. Yun, lahat po na nasa sanlibutan na po, yan po ay mawawala. Liban sa 3 bagay na ito, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pag-ibig po ang pinakadakila sa 3 ito. Ngayon, kaninong pag-ibig po ang pinakadakila sa lahat? Ang pag-ibig po ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang pag-ibig po ng ating Diyos na buhay, ang pinakadakila sa lahat. Dahil ang lahat po ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos. Yan po ba? Ang lahat ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay narito na sa simula pa. At ang Diyos ang unang umibig sa atin. Na po, hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi tayo ang unang inibig
ng Diyos. Kaya sabi po, alam na po natin ang verse na to at dapat natin alamin talaga ang verse na to at ilagay natin sa puso, sa ating isipan ang verse na ito, ang John 3:16. Kasi po, ang John 3:16, ito po ang pinakabuta pag-ibig ng Diyos. Amen? Ito po, ang John 3:16. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaibigan niya ang kanyang buktong na anak si Jesus upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Noong pa man, inibig niya na tayo. Amen? Kasi nga po siya ang unang umibig sa atin. So po, baka ngayon, diyan, nakalagay po, isa pa, Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. 1 John chapter 4, verse 10. 1 John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sa 1 John chapter 4, verse 19, 1 John chapter 4, verse 19, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Nakita po natin ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na ang Diyos po ang unang umibig sa atin. Amen? Nakita po natin yan. Ngayon, sino po ang unang umibig sa atin? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ngayon, kanino nagmula ang ating pag-ibig? Nagmula ang ating pong pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Amen? Ibinuhos niya ang ating pag-ibig. Ibinuhos niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya't umaasa ang ating Diyos na iibigin din po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya tulad ng pag-ibig niya sa atin. Yan po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ibigin po natin ang ating kapwa-mananampalataya tulad ng pag-ibig niya sa atin. 1 John chapter 4, verse 7. Tinampatin, 1 John chapter 4, 7. Marami po tayong verse. Ito po, 1 John chapter 4, verse. Ito po ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa-mananampalataya. 1 John 4:7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 1 John chapter 4, verse 11. 1 John chapter 4, verse 11. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Amen? Ulitin ko po, sabi ito, mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Ano, bakit po kailangan natin mag-ibigan? Ano po ang dahilan? Bakit kailangan po natin mag-ibigan? Dahil inibig tayo ng ating Diyos, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya dapat po tayong nag-iibigan, dapat tayo nagmamahalan. Ayan po ba? Ngayon, John 15 verse 12. Tingnan po natin na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Napakaraming talata, napakaraming verse na tayo po inaanyayahan, tayo po inuutusan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na tayo po ay mag-ibigan. Amen? Tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Ngayon, ano po ang dahilan? Bakit kailangan po natin magmahalan? Bakit kailangan natin magmahalan? Nagmamahalan, lahat po tayo magkakapatid sa pananampalataya. May tatlong dahilan. Ang tatlong dahilan kung bakit kailangan ito po. Ang unang dahilan, kung bakit kailangan magmahalan, dahil sa ganitong paraan, dito tayo makikilala ng lahat ng tao na tayo po ay mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ito po ang magpapatunay. Sa pamamagitan ng ating po pagmamahalan, dito nila na malalaman na tayo po ang mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi dito, sa John, balik pa po natin ulit, yung John chapter 13, verse 34, sabi rito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ngayon, ano po isang bagong utos na ibinibigay sa atin na ating Panginoon Kristo sa lahat po ng mga mananampalatayang Kristiyano katulad po natin? Ang sabi po dyan, magmahalan. Yan po ang utos sa atin ng ating Panginoon Kristo. Magmahalan tayo. Amen? Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya sa atin. Bakit po? Nang sa gayon,
malalaman ng lahat ng tao na tayo po ay mga tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo. Diba? Ngayon, kaya dapat tayo po mga magkakapatid, tayo po namatay sa Kristiyano, ay nagtataglay ng natatanging pagmamahalan sa isa't isa. Isang pagmamahal bilang magkakapatid kay Kristo. Amen? Dapat po nakikita sa atin yan. Nakikita sa iglesia, nakikita sa CSF na tayo po ay nagmamahalan. Amen? Tayo po ay nagmamahalan. Bakit? Inibig tayo ng ating Diyos tulad ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan maging maalab po ang pagmamahalan po natin sa isa. Po, maging maalab ang ating pagmamahalan sa isa upang malaman ng lahat ng tao na tayo po ay mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kapag nalaman po ng mga tao na tayo po ang mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon po sila ng pagnanasang umalib sa ating kalipunan. Ano po? Magkakaroon sila ng pagnanasang umalib sa ating kalipunan. O sabihin natin sa ating iglesia. Amen? Kaya kailangan nating mag-ibigan sa isa sapagkat ito po ang magsisiling patuto ng ating Panginoon na pag-ibig niya sa mga tao. Kaya mahalagang lahat po tayo ay nag-iibigan sa isa gaya ng inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. 1 John chapter 3, verse 23. Ito po, 1 John chapter 3, verse 23. Ito naman, isang utos na naman to. Ito ang kanyang utos. Ito ang kanyang utos. Ito po. Manalig tayo sa kanyang anak na si Hesus Kristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. 1 John chapter 4, verse 11 and 12. Yan po natin, 1 John chapter 4, verse 11 and 12. Yatin. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. At sabi po sa verse 12, walang taong nakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo mag-ibigan, nasa atin siya. Amen? Napakaganda. Sabi nga, kung tayo po ay nag-iibigan, ang Diyos po ay nasa atin. Amen? Kahit hindi po natin nakikita ang ating Diyos, pero nakakatiyak tayo, kung tayo po ay nag-iibigan, ang Diyos po ay nasa atin. Amen? Nasa atin po ang ating Diyos kung tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa. Amen po ba? Ayan. At kung tayo po ay mag-iibigan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin po ay mananatili. Amen? Amen. At kanyang ibibuhos sa atin ang kanyang pag-ibig kung tayo po ay patuloy na nag-iibigan. Ibubuhos niya sa atin ang kanyang pag-ibig kung tayo po ay patuloy na nag-iibigan. Amen? Yan po ang napakahalaga kung bakit tayo po ay nais ng Diyos na tayo po ay nagmamahalan, nag-iibigan sa isa't isa. Lalo-lalo na yung sinabi na kapag tayo po ay nag-iibigan, nasa atin ang Diyos. Napakasarap pakinggan po noon. Amen? Kaya, tingnan po natin ang ating sarili. Baka wala sa atin ang Diyos. Kapag wala sa ating sarili ang ating Diyos, hindi tayo marunong magmahal. Amen? Kung tayo po ay marunong magmahal sa ating kapwa, mananampalataya, sa ating mga kapatid na Kristiyano, no, nasa atin ang Diyos. Napakalinaw po sa banal na kasulatan yan. Amen po ba? Ngayon, ano pa pakakasunod natin? Yan ito. Kaya kung tayo po'y mag-iibigan, ito. Kaya kung tayo po'y mag-iibigan, dapat maging maalab at taos sa ating puso ang pag-iibigan. Amen? Dapat to maging maalab at taos sa ating puso ang ating pagmamahalan. Tingnan po natin ang sinasabi sa 1 Peter chapter 1, verse 22. Unang Pedro, po, chapter 1, verse 22. Ang sabi po rito, ngayon, malinis na kayo dahil sa pagsunod ninyo sa katotohanan. At tagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway, maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Yun po ang malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos. Ano po? Sabi ba? Ngayong malinis na kayo dahil sa pagsunod ninyo sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Yan, malinaw po.
maninaw po salita ng Diyos na kung tayo po ay nagmamahalan, dapat maging maalab at taos sa ating puso ang ating pagmamahalan. Amen? At sa ating pagmamahalan, dapat wala pong halong pagkukunwari. Amen? Kung tayo po ay magmamahalan, huwag nating haluan ng pagkukunwari. Kasi meron dyan, binati ka, kapatiran natin si Panata, binati ka, tapos initi pa sa iyo, pero pagtalikod, nakasibangot na. Na po? Dapat sa ating pagmamahalan, walang pagkukunwari. Amen? Dapat ang tunay at sabi nga, ang pag-ibig po natin ay tunay. Minahal tayo ng Diyos na walang pagkukunwari, dapat din nating mahalin ang ating kapwa manampalataya na walang halong pagkukunwari. Amen? Nang ibig po sabihin ito, kailangan maging totoo ang pag-ibig natin sa kanila. Ngayon, ang pangalawang dahilan, kung bakit kailangan nagmamahalan po ang mga makit sa panampalataya, dahil dito natin matitiyak na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Na po, bagay alam ko, nasa atin na. Amen? Ang buhay na walang hanggan. Amen? Ngunit dito po natin lalong matitiyak na tayo po ay may buhay na walang hanggan. 1 John chapter 3, verse 14 hanggang 15. 1 John chapter 3, verse 14 hanggang 15. Sabi rito, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Sabi po rito, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ngayon, verse 15. Mamamatay tao. Ito, ang turing po dito. Sabi ito, mamamatay tao ang napapuot sa kapatid. Nasakit pakinggan. Ayan po ba? Na mamamatay tao mamamatay tao ang napapuot sa kapatid. At nalaman ninyo na ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Na po? Ang buhay na walang hanggan po ay wala sa mamamatay tao. Kaya kung iibigin po natin ang ating mga pananampalataya, dito po natin matitiyak na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Na po? Ngayon, ang hindi umiibig sa kapatid, nananatili sa kamatayan. Na po? Tandaan po natin na ang bunga ng kapuotan ay kamatayan. Subalit, ang bunga ng pag-ibig ay buhay na walang hanggan. Amen? Yan. Kaya kung tayo po mag-ibigan, tiyak tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ang pangatlo, ito po ang panghuli. Ang pangatlong dahilan, kung bakit kailangan natin magmahalan. Dahil sa ganitong paraan, ang iglesia po ay magiging matatag. Amen? Kung tayo po ay nagmamahalan, nag-iibigan, tiyak po ang ating iglesia po ay magiging matatag. Hindi naman magiging matatag, magiging malakas pa. Amen? Yan po, 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Ito po ang sinasabi diyan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Lahat po na may kaalaman. Tumasa kamay. Lahat po na may kaalaman. Ang sinasabi rito, lahat. Sabi rito, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang maging palalo. Ayun, mayabang. Yan po. Sabi po dyan, tama po yun. Alam natin, tayo may kaalaman. Ang gayong kaalaman ay nagbubusod sa tao upang maging palalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatatag. O ang pag-ibig po ay nagpapatibay. Yun, tandaan po natin, ang kaalaman, kung walang pag-ibig, ito po'y nag-aakay sa kapaluluan. Ngunit ang pag-ibig po ay nakapagpapatibay. Ngayon, 1 Corinthians chapter 13, verse 2 and 8. 1 Corinthians chapter 13, verse 2 and 8. Dakta po tayo sa 8. Ang sabi diyan, kung ako may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman at ng malaking panampalataya, ano pat napapalipat ko ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 8, matatapos sa kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan.
O, tandaan po natin, lahat ng kaloob ng Espiritu Santo, pagpapahayag, pagsasalita ng wika, kaalaman, yan po ay lilipas. Lilipas po lahat yan. Ngunit, ang manatili magpakailanman po ay ang pag-ibig. Amen? Dahil ang pag-ibig po, ang Diyos mismo po ay ang pag-ibig. Ang ating Diyos mismo po ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos mismo ang ating pag-ibig, dapat maging, dahil ang Diyos po ay pag-ibig, ang iglesia po ay magiging matibay. Amen? Kaya kung naghahari po sa iglesia na si SF ang pag-ibig na nagmula sa ating Diyos, tunay nga po na ang ating iglesia ay magiging matatag, magiging matibay. So, Ephesians chapter 4, verse 15 hanggang 16. Ito po. Ephesians chapter 4, verse 15 hanggang 16. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat na maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin. Verse 16. Sa pamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ang tangkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Ang tinutukoy po dito ay ang iglesia. Amen? Kaya, isang tanging paraan po kung paano magiging matibay ang iglesia, na magiging malakas, kailangan po natin na tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa. Huwag magsasakmalan. Amen? Kapag tayo po ay nag-aaway-away, tayo nagsasakmalan, magkakaubusan po tayo dito. Amen? Magkakaubusan po tayo. Kaya kung gusto po natin lumago, lumaki, maging matatag ang ating iglesia, ang CSF, kailangan lahat po tayo ay nagmamahalan. Amen? Lahat po tayo. Ipakita po natin yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung minsan nalilimutan natin, no? Nalilimutan natin na pagkatapos ng gawain, kanya-kanya na tayong labasan. Pero kung ang ginagawa po natin, maging ugali po natin, pagkatapos ng gawain, kamayan po natin sila, ipadama natin sa kanila ating pagmamahal, tiyak, babalik at babalik sila. Amen? Babalik at babalik po. Kaya minsan nakakalungkot po, marami pong iglesia, bakit hindi lumalago? Bakit maraming iglesia ang nag-i-split? Sabihin natin nag-i-split, nagkakahiwa-hiwalay. Bakit? Bakit po? Dahil doon, yung hindi po naghahari yung pag-ibig sa loob ng iglesia. Sa totoo lang, ito po totoo. Doon po sa aking pinanggalingan, sa Cavite City. Nakakailang buwan pa lamang ako na umaaten. Doon kasi natin si Bebe, doon kami umaaten. Nakita ko, naramdaman ko, sabi nga yung puso ko, dahil kitang-kita yung tawag dito, bahabahagi. Kitang-kita yung pagbabahabahagi. Isipin nyo, kung ang magsasalita sa harapan ng pulpito, yung manugang ng aking kapatid na dumadalo dito, isipin nyo, marami ang lumalabas. Kunyari doon, lalabas sa pintuan, doon i-standby. Kapag ang yung isang magsasalita, naandun sila sa loob. Kaya nagtanong ako ngayon doon sa aking pamangkin, ng asawa ng aking pamangkin na pastor, sabi ko, Hope, bakit ganon? Kitang-kita sa loob ng ating iglesia ang pagkabahabahagi. Umamin yung aking pamangkin, asawa ng pastor, totoo. Sabi ko, dapat ay maayos ang lahat yan. Kasi nakikita ko, walang paglago. Halos, yun at yun din nung ako po dumating. Yun at yun din. Bakit? Ano po yung dahilan? Kasi hindi naghahari yung pag-ibig ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kami po ay galing sa split. Split, hiwalay. Bakit po naghiwalay? Nakipaghiwalay. Dahil nga, yung kanya-kanya, walang pagkakaisa. Hindi nakikita yung pag-ibig sa loob ng iglesia. Kaya marami po sa iglesia ang nagkakahiwa-hiwalay. Sabi nga nila, mas maganda raw yun na nagkahiwa-hiwalay dahil dumadami ang simbahan, ang iglesia na itatayo. Pero pangit po yun. Amen? Kaya lamang dumadami dahil lamang sa split. Huwag nawang mangyari po sa atin yun. Amen? Dapat po maging matatag po tayo
sa pamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa. Amen? Yan po ang dapat. Ngayon, ito po, hamon sa bawat isa sa atin. Tayo po, bilang mga manampalatayang Kristiyano, dapat bahagi na natin tungkulin ang mahalin at pagmalasakitan ang ating kapwa mananampalataya. At huwag din po nating kalilimutan na ang pinakapangunahing layunin o mitiin na ating buhay ay ibigin sila. Ibigin po natin sila. Ibigin po natin ang lahat ng mananampalataya. Amen? Dapat to. Ngayon, sa akin pong pagtatapos, ito po ang isang napakalagang dapat nating itanim sa ating puso at isipan at sa ating pong diwa. Yung sinasabi sa Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 14. Tingnan po natin ang dapat po natin gawin. Dito natin makikita ang dapat po natin gawin. Okay, buksan po natin. Gusto ko buksan po natin lahat ng ating Bible na dala. Tinataas po natin Bible. O kaya kahit yung cellphone nyo. Gusto ko lang, bago po natin basahin to. Ito po ay sa akin po pagtatapos. Itong huling verse na to. Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 14. Ito po. Ang sabi diyan, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Amen? Totoo po ba na tayo po ay mga hinirang ng Diyos? Amen? Totoo po yun. Tayo po ay hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minahal niya. Kaya dapat tayong maging mahabagin. Amen? Ano po dapat sa atin? Maging mahabagin. Maganda ang, sinusundan niyo ako? Maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiisin. Verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Ngayon, verse 14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo, sapagkat ito ang buklod ng pagkakaisa. Ano po? Ang sabi diyan, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ito ang buklod ng pagkakaisa. Mahalagang ilagay po natin sa ating puso at isipan ang diwang mga talatang yan upang hindi natin malimutan yung ating pong paugnayan sa ating kapatid sa pananampalataya. Sapagkat ito ang batayan kung saan tayo hinubog ng Diyos upang hanapin ang ikabubuti ng iba. Amen? Kaya po tayo tumayo, lahat po tayo tumayo.